Naging bagyo na nga itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa at isa na ding ganap na bagyo para sa Japan Meteorological Agency itong low pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Balikan na natin ang dalawang yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kaninang alas 8 ng gabi, itinaas na ng Pag-asa sa Tropical Depression Category o ganap na ang naging bagyo itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may lakas na hangin na nasa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 55 km per hour. Ito po ay nasa Tropical Depression Category ayon sa Pag-asa. Para sa Japan Meteorological Agency, ito po ay nasa Tropical Storm Category na at nabigyan na nga ng international name na pulasan. Ang salitang pulasan po ay donated o galing sa Malaysia na ang ibig sabihin ay isang uri ng halaman na kamukha po ng rambutan. Again, ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo pa sa anumang bahagi ng ating landmass. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,165 kilometers east southeast ng Southern Luzon. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para dito po sa bagyong may international name na pulasan. Sa kasalukuyan, ito po ay napakalayo pa sa ating landmass at wala pong direktang epekto sa ating bansa at sa ngayon, hindi po natin yan nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Kung mapapansin nyo dito sa official track ng Pag-asa, halos magkahawig sila ng track nitong dating bagyong Ferdy. Tutungo po yan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at makikiraan lamang o dadaplis dyan sa corner na yan at lalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible po itong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Tuesday at maaari ding makalabas within 12 hours sa loob ng ating PAR. At again, gaya din po ng bagyong Ferdy, kahit hindi po natin ito inaasahang maglandfall or tumama sa lupa, magpapalakas din po ito o patuloy na ihila ng habagat o southwest monsoon. Kaya yung epekto po ng ating habagat ay magpapatuloy pa sa mga susunod pang mga araw. Samantalang ito namang low pressure area dito sa silangang bahagi ng Luzon ay binigyan na ng Pag-asa ng high chance o mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo. So posible po itong maging bagyo within the next 12 hanggang 24 hours. If ever yan po ay maging ganap na bagyo na, yan po ay mabibigyan ng local name na Hener. Sa katunayan, ito po ay isa ng tropical depression o ganap na pong bagyo para sa Japan Meteorological Agency. Ito po ay nandito sa may Philippine Sea at huling namataan ng Pag-asa sa layong around 430 kilometers east o silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora. Ito po ay may direktang epekto na kasama ng habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa loob ng PAR. Sa kasalukuyan niya, yan po ay almost stationary o mabagal ang pagkilos dito sa eastern section ng Kasiguran, Aurora. Bukas meron na po tayong inaasahang pagkilos nito papalapit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero kung mapapansin nyo dito, kalat-kalat pa po o erratic pa yung kanyang nature at yung kanyang average ay nagpapakitang posible po itong sumabit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So meron tayong inaasahang posibleng pagtawid nito dito sa northern part ng Luzon, patawid dito sa may area ng West Philippine Sea. At bagamat nasa dagat pa, yung kanyang kaulapan at yung kanyang trough ay umaabot na po sa malaking bahagi ng hilagang Luzon. Dahil nga dito sa ating binabantayang sama ng panahon, mas madadagdagan po yung ating mga pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon habang unti-unti pong lumalapit dyan. Mula ngayon Lunes hanggang bukas, Tuesday, asahan na po natin ang mga posibleng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Isabela, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, Ifugao, Abra, Kalinga, kasama na rin po dyan ang area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Magiging maulap din at kung minsan may kasama rin pong pagulan at pabugso-bugsong hangin. Ito pong areas ng La Union, kasama na po dyan ang area ng Pangasinan at extreme Northern Luzon, maging dito sa area ng Quirino, kasama na rin po dyan ang Nueva Vizcaya. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa area ng Aurora. Ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon, magiging maulap po yung ating panahon. Although minsan sumisilip ang araw, mataas po ang ating tsansa ng pagulan at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Calabarzon. Meron din po tayong breezy conditions at posible rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Bicol region. Magpapatuloy din ang mga pagulan at pabugso-bugsong hangin dito po sa malaking bahagi ng Visayas at again, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito po sa western section nito. Ito po ang mga isla ng Panay,
Kasama na po dyan itong Negros Islands. Tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo po ang area ng Palawan at ito pong area ng Occidental Mindoro. Samantalang ramdam din po ang breezy conditions dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible po yung mga pagulan at thunderstorms dito po sa rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao, kasama po dyan ang BARMM at Soxarden area, lalong-lalo na po itong area ng Zamboanga Peninsula. Kasama na po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. So again, ito pong dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan nating lumakas sa mga susunod pang mga oras at araw. Ito pong sama ng panahon sa loob ng PAR ay may direktang epekto na sa ating bansa, kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods at landslides at mga pabugso-bugsong hangin. Particularly po, dito yan sa area ng hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Samantala, mag-ingat din po tayo sa epekto ng habagat o southwest monsoon dito naman sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa western section nito dahil nga nitong mga nakaraang araw pa sila nakakatanggap ng mga pagulan, mas tumataas po ang tsansa ng mga landslides at pagguho ng lupa. Kaya doble ingat po tayo. At again, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ugaling pong makibalita sa inyong local LGU at DRRMO. Mamaya, antabayan na po muli ang ating update para dito sa dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.